Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin sa linggong ito ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Tayo'y naniniwala sa iisang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya dinadakila natin ang hiwaga ng ating Diyos na sinasamba, na siya ay iisa, gayunpaman ay binubuo ng tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu. At sa gabing ito ay ito rin ang huling araw ng ating Flores de Mayo. Ginanap natin ang Santa Cruzan. Kaya narito po ang ating mga sagala, ang ating mga representatives ng iba't ibang karakter ng Biblia, at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buong buwan ng Mayo kung saan ang mga batang ito ay tinuruan ng katesismo tungkol sa Biblia na hubog, at nagkaisa rin ang sambayanan sa pagtataguyod ng magandang tradisyon na ito ng simbahan kapag sumasapit ang buwan ng Mayo. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Ang pananampalatayang amin ngayong pinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Basa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin
bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Napapaloob sa buhay ng isang Kristiyano ang biyaya, pag-ibig at pakikiisa. Ito ay mga pagpapala at aninag ng pagkakaisa ng Santatlo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayoy, sasainyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at pakikiisa ng Espiritu Santo. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan na maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay isa, pero hindi siya nag-iisa.
Sa linggong ito pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos na tinatawag nating banal na Trinidad. Sa makabagong Tagalog, tinatawag din siya na banal na Santatlo. Kaya yung Trinidad kasi galing sa Espanyol. Kaya pag nung itinagalog sa makabagong panahon yung Trinidad, Santatlo. Kaya pag naririnig natin yung Santatlo, yan ang banal na Trinidad. Sana tuwing nababanggit ang banal na Trinidad, hindi mga numero ng matematika ang naglalaro sa isip natin. Baka isipin natin tuwing naririnig natin ang banal na Trinidad, ang nasa isip natin 1 plus 1 plus 1 equals 1. O kaya ang nabubuo sa isip natin 3 in 1. Ang banal na Trinidad ay hindi mathematics. Hindi ito formula ng mathematics. Pag naririnig natin ang banal na Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang maalala natin yung kwento ng tatlong persona na ito. Na ang tatlong persona na ito nagpakilala sa kasaysayan ng pagliligtas sa tao. Sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa tao, doon natin siya nakilala. Doon nagpakilala ang Diyos bilang isang Diyos na mayroong tatlong persona. Ang pagpapakilala ng Diyos dahan-dahan, unti-unti, hindi isang bagsakan. Ang unang yugto ng pagpapakilala ng Diyos ay yung ipakilala niya ang kanyang sarili bilang ang iisang Diyos na makapangyarihan. Ito ay minana natin sa bansang Israel, sa relihiyon ng mga Israelita. Sila ang nagpamana sa mundo ng paniniwala sa iisang Diyos, na hindi marami ang Diyos, na hindi bawat bansa may kanya-kanyang Diyos. Iisa lang ang Diyos ng buong mundo. Ito ang ipinahayag at ipinangaral ng Israel, na ang lahat ng bagay sa mundo iisa lang ang pinanggalingan. Yung ibang mga Diyos na kinikilala ng iba't ibang bansa, mga Diyos-Diyosan lamang, hindi tunay na Diyos, sapagkat iisa lang talaga ang Diyos, at siya ay nagpakilala una sa bayang Israel. Kaya nga, sinamba siya ng Israel bilang ang iisang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At siya rin ang nagtaguyod sa bayang Israel. Pinili ng Diyos na ito ang Israel bilang kanyang bayan upang maging simula ng kanyang pagpapakilala sa buong mundo. Kaya yung Israel pinili, hindi para manatiling kanila lang ang paniniwala sa Diyos. Ang Israel dapat ang magpapahayag sa iisang Diyos sa buong mundo, sa buong sangkatauhan. At yan ay ginampanan ng simbahan. Pagkatapos ng bayang Israel na buo ang simbahan sa pagdating ng Panginoong Hesus, ang simbahan ang bagong Israel. Sa pamagitan ng simbahang ito, ipapahayag sa buong mundo ang iisang Diyos na makapangyarihan. Gayunpaman, bagamat yan ang unang yugto ng pagpapakilala ng Diyos, unti-unti nakilala natin na ito palang iisang Diyos ay Ama na merong anak na isinugo sa mundo. At ito ang Panginoong Hesus. Kaya yung ebanghelyo natin ngayon, ito ang pinapahayag. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nung dumating ang takdang panahon, isinugo ang anak ng Diyos. Doon natin nakilala
na ang iisang Diyos na Ama na kinikilala ay meron palang anak. Yung pagiging anak ng Diyos na Jesus, hindi katulad ng pagiging anak ng Diyos natin. Tayong mga nilikha ng Diyos, sa lumang tipan, tinatawag ding anak ng Diyos. Pero iba ang pagpapakilala ni Jesus ng sarili niya. Sabi niya, siya ay anak ng Diyos na umiiral na bago palikain ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, bago pa nilikha ang mundong ito, nandoon na si Jesus. Si Jesus umiral hindi lang nung pinanganak siya ng mahal na birhen. Si Jesus umiiral na bago pa nilikha ang buong mundo. Kaya nga si Jesus ay Diyos din katulad ng kanyang Ama. Kaya naman si Jesus nagpakita ng mga katangian ng Diyos. At lahat ng taguri sa Diyos, taglay ng Panginoong Jesus. Tinatawag din siyang Panginoon, Hari ng sanlibutan, Hari ng mga hari. Kaya kung ano ang katangian ng Ama at mga taguri ng Ama, ay siya ring katangian at taguri kay Jesus. Sapagkat si Jesus ay Diyos din. Kaya dito unti-unti nating natutunghayan na yung iisang Diyos na Ama nating lahat ay may bugtong na anak. Ginamit ang salitang anak sapagkat ibig sabihin ng anak, kapareho ng nature. Katulad din naman ng mga anak ninyo. No, kayo ay nagkaanak, hindi ng aso, kung hindi tao rin na katulad nyo. Ganon ang ibig sabihin ng anak ng Diyos, na ang Diyos ay may anak na kapareho niya sa kalikasan. Si Jesus ay Diyos din. Nagpatuloy ang pagpapakilala ng Diyos nang umakyat si Jesus sa langit at isugo naman ang Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, sa Kanya natin naranasan ang bagong presensya ng Diyos. Siya ang gumagabay sa atin magpahanggang ngayon. Siya ang lakas na tumutulong sa atin para maipagpatuloy natin ang misyon ni Kristo. Siya ang pinanggagalingan ng kabanalan natin. Sinasamba rin natin ang Espiritu Santo bilang totoong Diyos, Espiritu ng Diyos, hininga ng Diyos. Kaya nga, nung isugo ang Espiritu Santo na kumpleto ang pagpapakilala ng Diyos sa atin, sa ating pagninilay bilang simbahan, doon natin napagtanto yung iisang Diyos sa kanyang sarili merong tatlong persona na perpekto ang pagkakaisa. Hindi tatlo ang Diyos. Kasi pag sinabi nating tatlo ang Diyos, pwede silang magkahiwa-hiwalay. Hindi ganyan ang pagpapaliwanag natin sa banal na Trinidad. Sa banal na Trinidad, lagi silang magkasama. Kung nasan ang Ama, nandun ang Anak at Espiritu. Kung anong ginagawa ng Ama o ng Anak o ng Espiritu Santo, naroroon yung tatlo. Ganon ang pagkakaisa ng banal na Trinidad. Iisa siya, pero hindi nag-iisa. Yan ang kahiwagaan ng pagpapakilala ng Diyos. Kaya nga, itong sinasamba nating Diyos na mga Kristiyano, totoong iisa ang sinasamba nating Diyos, at sa iisang Diyos na ito, merong tatlong perpektong nagkakaisa at nagmamahalan na mga persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kung ano ang Diyos bilang Trinidad, ganon din tayo. Tayo rin, iisa, pero hindi nag-iisa.
Kaya nga nilalarawan natin bilang simbahan kung ano ang Diyos. Kung paanong ang Diyos, perpektong komunidad, iisa pero hindi nag-iisa, ganon din tayo. Kaya nga ang pangunahing tawag sa atin, magmahalan, magkabuklod at magkaisa. Kasi tayo ay iisang kawan ng Diyos na hindi nag-iisa. Ang buhay natin ay hindi buhay ng pag-iisa. Ang buhay natin, buhay ng pagmamahalan. Kaya naman itong kapistahan ng Banal na Trinidad, ngayon din ay linggo ng tinatawag nating Basic Ecclesial Communities o munting Kristiyanong kapitbahayan. Yan ang ginagawa ng simbahan ngayon. Para ipakita na tayo'y nagkakaisa, bumubuo tayo ng pagkakaisa ng simbahan sa mga kapitbahayan natin na tinatawag nating Basic Ecclesial Communities. Yan ay paglalarawan ng buhay ng Diyos. Kung paano ang Diyos, ganon din tayo. Kung ang Diyos ay munting komunidad ng Ama, Anak at Espiritu, tayo rin bilang Kristiyano, hindi tayo pwedeng mamuhay ng solo lamang. Tayo ay namumuhay kaisa ng bawat isa. At yan ay una nating nararanasan doon sa kapitbahayan natin. Kaya yan ang pinopromote ng BEC, Basic Ecclesial Community, na doon sa ating kapitbahayan ay maranasan natin ang pagkakaisa ng simbahan. Kaya naman ipagdasal natin ang ating simbahan sa linggong ito, lalo na rin yung ating mga munting Kristiyanong kapitbahayan, Basic Ecclesial Communities. Tayo rin maging instrumento ng pagkakaisa sa mga kapitbahay natin. Mga kapwa nating Katoliko yan. Mga kapwa nating nananampalataya sa Diyos. Magaganap ang buhay Kristiyano kapag nagkaisa tayo, nagmahalan, nagtulungan, doon pa lang sa ating kapitbahayan. Hindi tayo nagiging simbahan kung doon sa kapitbahayan natin nag-aaway-away tayo, nag-iintrigahan, hindi nagtutulungan. Kaya nga, ang layunin ng simbahan ay maisabuhay natin ang pagiging simbahan doon pa lang sa ating kapitbahayan. Sino ang mga kapitbahay mo? Sino ang mga bumubuo ng iyong kapitbahayan? Hamon sa atin na maging simbahan tayo doon sa ating kapitbahayan. Ilarawan natin ang pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya sa Diyos na banal na Trinidad. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muli nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ating itugon, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang isang espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at pamahalaan upang mapunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa ang iyong kalwalatian kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga kapatid naming yumaon. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga humihiling ng ating dasal, mga pinangakuan natin ng panalangin, lalo na ang mga may malubhang karamdaman. Ipagdasal din natin ang kahilingan ng mga nagpapamisa nating mga kapatid. Tahimik natin itong idalangin. Panginoon, sinasamba ka namin bilang San Tatlong Diyos. Tulungan mo kami na isabuhay ang pagkakaisang taglay mo. Kami rin nawa ay maging nagkakaisa, nagmamahalan at nagtutulungan. Kami, bagamat marami, ay maging iisa. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo ay iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong pinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Yun din naman nung matapos ang hapunan,
hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.